Okay guys, meron tayong ite-test ride na big bike ngayon. Na ang tatak is Suzuki GSX S1000. At itong motor na ito ay motor ni paring Silero Motovlog. So ito po yung logo niya. Bago natin i-review itong motor na ito, ay nais ko munang ipakita sa inyo itong bagong helmet natin na pinadala mula sa MT Helmets Philippines. So ito po ang MT Helmet Cre Plus. Ayan, napaka sporty ng helmet na ito at napakagaan dahil siya po ay carbon fiber. At kung makikita nyo dito sa gilid, ang nakalagay po dyan is snake carbon. So pagka sinabing snake carbon, yung pong design ng pagkaka-carbon nya is parang kaliskis ng ahas, kaya snake carbon po ang tatak. So yan po, napaka-sporty, lalo na itong spoiler niya parang buo, no? Galing, hindi siya ditanggal pero parang built-in siya sa helmet, ayan. Okay, maraming salamat sa MT Helmet. Kaya lang ang problema is wala siyang smoke visor, kaya tayo ay nagsuot ng shades para di tayo masilaw at para hindi tayo mailang, nakikita kasi kung saan tayo nakatingin. Ayan, mahirap kasi yung nagkaka-eyeballan sa kalsada. So yan, ang ganda ng kulay guys. Meron naman siyang pagka neon green, kaya match pa rin naman siya sa ating outfit ngayon. Okay, so madako tayo ngayon dito sa big bike na dala natin ngayon. So kapag ako nagre-review, hindi masyadong technical, pero mamaya pakita ko sa inyo yung mga technical specifications niya. Pero pansamantala, ayan, personal na opinion ko muna ang babanggitin natin dito. So unahin natin ang kanyang looks, So pag sinabing big bike na naked, ano ang nasa isip natin? So syempre ang una nating maiisip, lalo na kung nakabisit ka dito sa channel natin, is Kawasaki Z1000, So bukod sa Kawasaki Z1000, halimbawa wala pang Z1000 na nilabas sa buong mundo, wala talagang Kawasaki, kunyari lang. So ano yung second option natin, di ba? So para sa akin, ang pipiliin ko is itong GSX S1000. Bakit? Kasi guys, kahit nasa 1000cc family na siya, mura lang siya, hindi siya umaabot ng milyon. Unlike sa mga Italian bikes, napakamahal nila at ang hirap ng maintenance, So since ito ay Japanese bike, yan, mura lang ang kanyang pyesa. Okay, sa looks naman niya, hindi siya nalalayo sa Z1000, at meron din siyang pag ganito, ayan, parang meron siyang balikat at arms dito, Tapos meron din siyang anong tawag dito, parang araro. Ayan, araro, yun na lang yung term ko. Ito naman sa kanyang puwitan, ayan, pataas ang kanyang puwit, So napaka sporty ng dating niya. At pinahiram din natin siya ng pipe. So ito po yung pipe natin galing sa Z1000. So ito ay isa lang yung pipe niya, unlike sa ating motor, dalawa. Ito isa lang, sa bandang kanan lamang siya. Okay, so yung may-ari ay pinakat delete na niya to. Ayan, wala na siyang catalytic. Tapos binila niya ng mid pipe, and then pinahiram natin siya ng canister. Okay, so meron siyang slider dito, meron siyang wind visor dito, at bukod dyan wala na siyang ibinago sa motor na to. At syempre meron siyang tank grip, yan. Okay, sa panlabas na anyo, napaka aggressive din niya, pero mas aggressive pa rin ang ating Z1000 kasi dito sa headlight niya guys, parang normal na headlight lamang siya, kagaya ng mga ibang bike. Yan, hindi pa LED yung kanyang bumbilya. At unlike sa Z1 natin, talagang napaka-predator ng kanyang isura, Ito, hindi siya mukhang predator, pero mukha naman siyang halimaw, Kasi ang taba niya pagdating dito, Yung nakikita niyo yung banda dito niya, napaka-macho, parang bulldog, So yan, Kung ang Z1 natin is predator, ito ay monster. Laki kasi niya. So sa upuan, basic na parang rubber ang kanyang texture. So dito yung lagayan ng fuel. Susi dito, wala na sa manubela, nandito na. At isa pa sa kinaganda ng motor na ito ay meron siyang traction control. So ganyan lang po kasimple ang kanyang speedometer or dashboard, parang sa Z1 din natin. Alam nyo, itong lugar na ito, sa mga dati pang subscriber ko, ito yung unang lugar na pinuntahan ko nung unang-una akong nag-vlog. At dahil base sa nakikita ninyo, walang masyadong tao dito. So pag sumampa tayo dito sa GSX S1000, ito po ang ating paa. So
So tiptoe ako ng half inch, kaya okay lang din siya, hindi siya ganun kataas ano. At yung sitting position niya is hindi masyado nakakangawit ano, pero medyo naka forward yung ating likod. Ayan, so syempre katagalan mararamdaman mo rin yung pressure sa yung balakang. Syempre hindi naman siya adventure bike ano, pero kung ikukumpara mo naman sa mga sports bike, di hamak na mas komportable naman ito. Try naman natin sa kalsada at ma-road test itong motor ni paring Silero. Uy, salamat kay paring Silero ha, pinairam tayo ng ganitong klaseng motor ha. Okay, so una kong mapapansin dito sa motor na to is matining yung tunog niya, di ba? At madaling iliko. I mean, kahit pag mag-U-turn ka, madali siya. Siguro dahil wala siyang nalagay na steering damper. Kasi doon sa motor ko, kapag nakasagad yung steering damper niya is mabigat iliko yung manubela. Ito madali, kaya ako nasabing madali siya. Pero yung kanyang angle ng manubela kapag sinasagad mo, halos pareho lang din sila ng Z1000. Maiiksi yung kanilang pagliko. Yan, ganyan lang. Ganyan lang. So ngayon magaan siya dahil wala siyang steering damper, which is napaka-importante noon, lalo na sa mga naked big bikes. Okay, so naiintindihan ko kaya meron siyang traction control, no? Kasi napaka-responsive ng kanyang throttle. Kahit sinong mag-try nito, kahit cable lang siya, malakas pa rin siya. Ngayon ay naka-traction control number 3 po tayo. Tignan niyo yung nakasikunda na ako niyan, pero gusto niyang mag-wheelie. Oh. Yan guys, wala siyang quick shifter. Nire-rev match ko lang siya, kaya hindi na ako nagka-clutch kapag nag-upshift. At pwede rin kahit mag-downshift. Ayun o. See? Rate for speed. Diba? No more clutch. Sandali, may tumamang insekto sa lens ko. Puti pa naman yung lens ko. Nakakaduling siya. Puti, naka-shades tayo, di tayo nasisilaw ano. Screamer pala to. Buti, pinahiram ko si Silero ng ganitong pipe. Okay, dito tayo sa bigat ano. Kapag ka big bike kasi, sigurado isipin ng mga ibang riders, ang bigat niyan bro. So para sa akin, pareho lang din sila ng Z1000 na pakiramdam mo ang bigat-bigat niya kapag ka nakahinto ka ano. Pero hindi, kapag ka dinadrive mo na siya, para ka lang naka Yamaha FZ or SZ 150 or naka MT-15, ganon. Parang ganon lang din. So sa tunog niya no, ang pino. Tsaka walang vibration. Kahit nasa 8,000 RPM na ako. Alam nyo, sigurado ako sa arangkada may iwan yung Z1000 ko dito. Iba nagwiwili. Tsaka sumisigaw yung tunog niya dito. Kaya lang napansin ko dito ngayon dinadrive ko na siya, matigas yung kanyang clutch. Matigas Tsaka pag binobomba mo to, responsive yung bomba. Walang delay. Yung parang walang nalulunod na effect. No? Sa traffic naman, hindi mahirap isingit. Kaya lang itong side mirror niya medyo mataas. Kaya malaki yung chance na tumama sa side mirror ng mga sasakyan. Okay, sa mga nagtatanong naman sa specifications niya, ito ilabas natin sa screen natin ngayon.
Ayan na po yung kanyang technical specifications. Dito tayo, hanap tayo ng traffic. Mali no. Halos similar sila ng Z1000, kaya nga nasabi ko kanina is kung sakaling walang Z1000 sa mundo, ito yung pipiliin ko. Wah, grabe to. Alam mo yung nag-i-skid pa yung gulong niya sa likod, so sobrang lakas ng arangkada niya. Dito no, sa tingin ko sa ganitong riding position siguro hindi mo mararamdaman yung ngawit sa loob ng 3 oras. Siguro after 3 hours mararamdaman mo na yung back pain mo, kasi ang adventure bike kasi guys ganito yan, ganito, tapos yung manuelo niya ganito, ito nakababa at mas naka-attract yung katawan mo, so para kang naka-attack mode at yung paa mo medyo nakatupi, no, para kang mangangarera na. Siguro kung tatanungin mo, nasa gitna siya ng nakakangawit sa relax mode, Tapos may napansin ako dito, kapag ni-release mo yung clutch mo sa first gear, umaandar pa rin siya, yung tipong hindi ka naman hihinto, yung tipong parang tinaas niya yung RPM mo para hindi ka yung jerking na parang hindi ka nasusub-sub-sub ganun. Tignan nyo, sa first gear smooth, ayan dire-diretso lang siya. Alam mo yung kapag nag-drive ka ng automatic na 4 wheels, ganito yung feeling, di ba? Pag sinip mo to drive, di ba gagapang siya, dire-diretso, parang ganito. Ang kinagandahan lang nito is yun nga, meron siyang traction control, ayan, at karapat dapat lamang siyang lagyan ng traction control dahil nagwiwili unintentionally. Pansin nyo ba? Walang nakakakilala sa atin. Iba kasi yung dala nating motor So mas sikat yung Z1000 kesa sa atin guys. So kapag kami nagsasabing sikat daw ako, hindi po totoo yun. kilala lang yung motor natin, kaya tayo na nakikilala sa kalsada. Pero ngayon wala naman. So yan ang patunay na hindi po tayo sikat guys, no? Sa bagay, bago ka pala yung helmet natin na suot. Kaya puntahan natin yung pwesto na pagtatayuan sana natin ng shop, hindi lang natuloy dahil second floor na lang yung available, madadaanan natin siya dito mas mataas yung rev limit nito guys, hanggang 13,000 kaya pala kahit ibabad ko ng first gear, antindi. Tignan nyo, kahit ibabad ko ng first gear, wala, ayaw maubos. Yung upuan nito okay siya kasi malapad, lalo na kapag i-atras mo yung puwit mo, mas lalong magiging sapo. Kaya lang ang downside nun, medyo mas lalo kang masusubsob. So kapag inabante natin yung puwit natin ng konti, parang mag-i-straight ng konti yung back natin, nga lang parang maiipit naman yung ating bola, tayong mga lalaki. Nakakapasubo. Diba? Nakakapasubo yung kanyang RPM. Ayan guys, dito dapat ako magtatayo ng shop natin, tinda natin kahit ano lang, basta related sa pagmumotor. Ayan, sa ngayon puno na. So sa second floor na lang available. Uupahan ko sana yan 20,000 monthly, tapos 15,000 naman sa taas. Kaya lang syempre bilang motorcycle accessories and apparels ganun, sa baba dapat tayo.
no? Dito dapat tayo magpupwesto. Hindi siya sa city, pero at least nadadaanan siya ng mga tao, lalo na MacArthur Highway ito. At syempre tayo ay motovlogger naman, so madali para sa atin ito, bakante oh. So madali para sa ating malaman ng mga subscriber natin. Oh no, ano nangyari? Ang pwesto ng ating shop. Ito, subukan natin pumasok sa Barangay Baliti. Hindi pa ako nag-vlog sa loob ng Baliti, no? Shoutout sa mga subscriber natin dito sa Baliti. So ito na po yung Barangay Baliti at halos puro mga warehouse yung mga nandito, no? Yun nga lang, medyo masikip ang kalsada, parang sa Sindalan. Pero dito sikat ang resort. Unang-unang resort na pinag-swimmingan ko nung bata ako is Villa Alfredos. Ito yan. Alam ko dun papunta yun dun. Maganda naman dyan, malaki. Okay, kung tatanungin nyo naman ako, no, halimbawa sa beginner na hahawak ng 1000cc, although ito is 999cc, pwede na natin siyang i-consider as 1000cc kasi ira-round off na natin yun, ano? At 1cc na lang naman yung kulang para maging 1000. So sa mga gagamit nito at kung first time mo, i-consider mo na muna yung kanyang bigat, no? So kapag tumatakbo siya, magaan, pero hindi naman lahat ng oras tumatakbo ka, di ba? May time na hihinto at mag-u-turn ka kung saan man. What if kung hindi mo pa pala kaya siya? So mas maganda is kahit hindi ka bibili ng second hand na starter na big bike, kahit hindi ka na bumili ng mababang cc tapos yun ang pagpapraktisan mo, gawin mo, hiram-hiram ka na lang din kung kaya mo naman. Basta wag mo lang bibiglayin yung sarili mo at hindi mo naman na kasi may babalik yung buhay ng tao, no? Mahirap isugal yung buhay, lalo na kung hindi ka sigurado o hindi ka sigurado na kaya mo tong motor na to. At tapos bibiglayin mo yung sarili mo, di paano na? Halos lahat naman ng riders pare-pero lang naman din ang principle niyan. Kung may clutch man yan or di automatic man na transmission yan, isa lang din naman yan. Kaso ang inaalala lang natin dito guys, yung power ng motor at yung bigat ng motor. Ayan. Kaya naman natin tayong lahat na nagmumotor, kahit anong motor na di-clutch, kaya nating i-drive yan Kaya lang siyempre kung sobrang lakas kagaya nito at sobrang bigat, hindi naman pare-pareho yan, no? So kaya wag natin bibiglayin. Parang yung pag-gym lang yan. Una, hindi mo naman babanatan ng 50 kilograms yun, no? Kabilaan 50, bali 100 kilograms yung bubuhatin mo. Hindi mo naman bibiglayin ng ganun, di ba? So syempre doon ka muna sa 10-10, 15-15, and then patagdag ka ng padagdag. Parang katulad lang din yan sa pagmumotor, no? Siguro wag mong biglayin mga 650cc or yung small brother nito. Pero wag ka, kasi yung 750cc nito malakas din yon, no? So please, yung mga ganong klaseng tanong yun lang ang may sasagot ko. Wag niyong bibiglain. Eto na yung dulo. Kung kakanan tayo dito, papunta ng Sindalan yan. Kung kakaliwa tayo, dire-diretso papunta ng Miningto. Hindi ko lang alam kung anong barangay yung madadaanan bago ka makarating ng Mining, ano. Basta, yun Angeles pa rin yun. So may mga village pala dito, yan Maganda naman dito, kaso yung daanan lang is makipot. Okay, kung sa height naman, yan yung madalas na tinatanong sa akin. Yung height kasi natin guys, hindi na natin masusolusyonan yan, di ba? Hindi naman natin kayang patangkarin yung sarili natin kasi kung pinanganak ka talagang sagad mo is 5 lamang, yun, wala tayong magagawa dun. So sa height naman, ako ay 5'7". Yun, medyo flat-footed naman ako kasi konting-konti lang naman abot naman ng 5'7". So doon nyo na lang i-imagine kung 5'6" ka, so medyo 1 inch yung tiptoe mo. Ang mahirap naman kasi guys sa mga tiptoeing na ganyan, once na kasi nag-side ng konti yung motor guys, mahirap ibawi no? Lalo na kapag 45 degrees, hindi siya ganun kadali, no? Syempre kapag tiptoe ka and then kakapain mo muna yung sakong mismo ng paa mo, no? Pag masyadong nakabend na or masyado nang nakahiga yung motor, yun, doon ka mahihirapan. Minsan kasi hindi pantay yung kalsada na inaapakan ng paa mo, yun, doon lang magkakaproblema. Kung sa maintenance naman guys,
Ayan, isa rin yan sa i-consider mo bago ko kumuha ng motor na ito. Dito na lang sa GSX 1000 for example, dahil ito yung gamit natin yun. I-ready mo na yung 4 na boteng langis, isang oil filter na parang pang sasakyan. Ayan, yung mga spark plug naman every after 20,000 km naman yan. So okay lang yun. Yun lang naman ang mabigat dito yung langis, filter, tapos gulong. Ito pa naman prone sa pudpud dahil malakas ang kanyang power, lalo na kapag nag-engine brake ka, mabilis siyang mapudpud. Yung suspension niya sa likod medyo matagtag siya guys, no? Medyo lang. Wala siya yung feeling na gumaganon siya unlike sa unlike sa GS. Yung ito, ramdam mo yung pitik ng lubak. Sa harapan din, ganun siya. Although adjustable naman yung front suspension niya, no? Hindi kasi ako marunong mag-adjust nito para palambutin or patigasin base sa timbang mo, no? Yung likod hindi ko nakita, pero parang yung iniikot lang yung adjustment niya, no? Wala siya yung parang baso na madaling i-adjust. Parang nakapix lang yung kanyang spring, kaya ayun, mahirap siyang i-adjust. Kaya tingnan nyo, medyo nakakabugbog sa tiyan dahil sa tagtag niya. Pero mild lang guys, hindi yung sobrang tagtag na para kang naka-jeep. Kumbaga sa sasakyan, kung ikukumpara natin yung tagtag niya para ma-explain ko ng maayos sa inyo guys. Imagine naka-pick up ka, di ba? Yung pick up matagtag kapag walang laman. Yun, yung pick up lagyan mo ng 10 sako ng bigas sa likod, yung tig 50 kilograms. Yun, ganun siya. Ganun na yung feeling niya. Pero kanina dumaan ako sa hump, hindi naman ganun katalim yung kanyang suspension. Pero sa ganito, yung maliliit na ganyan, lubak-lubak, yan, naramdam mo yung alog. Di pa ako sanay sa power nito, naiiwan yung katawan ko pag umaarangkada. Malakas pala to. First time ko lang kasing makapag-try ng GSX 1000, ano. Grabe, responsive yung throttle niya. Naalala ko nga pala, no, kapag bibili ng motor o kaya kapag kami nakakwentuhan kang may ibang brand na motor, una mong tatanungin din kung ano ba yung top speed niya, no. Alam niyo guys, sa big bike kasi hindi yan yung common na tinatanong Ang alam ko kasi sa mga lower cc lang tinatanong yan, kasi ang mga lower cc nag-range lang yan sa mga 120s, 130 ganun na bilis, no? Kaya madaling itukoy kung ano yung top speed. Pero sa big bike kasi guys, hindi na dapat tinatanong yun dahil halos lahat naman ng big bike tumatakbo ng 250. Yan, parang yung Z1 ko lang din. Ito, I believe lumalagpas ng 250 to, no? Baka nagto 280 pa nga to So ang top speed nito hindi ko na siya tinry kasi hindi na natin kailangan alamin yun dahil automatic kapag 1000cc nag-range yan ng more than 250 kilometers per hour, ano? At hindi mo naman panay-panay gagawin na mag 250 ka, kaya okay lang kahit di na natin alamin yun, ano? Kita nyo ba yung pagwawabol ng manubela kapag sobrang bilis, di ba? Wala kasi tayong steering damper guys, kaya ganyan. Masyadong magaan yung manubela. Uy, thank you po. Pinadaan nyo tayo. Thank you. Kanina pa ako bumabiyahe, mga 1 oras na, 1 bar ang nabawas. Maubos yung third gear niya. Okay, dito naman tayo sa last part ng ating topic ngayon, kung ano ba ang dapat i-improve pa ng GSX 1000 para sa akin lamang bilang Raid Motovlog. Hindi pang kalahatan guys, para sa akin lamang ito.
para wala namang magtampo. Unang-una sa lahat, yung suspension, sana meron siyang adjustment, ganon. Yung madaling i-adjust. Although na-adjust naman siya, kaya lang kailangan mo ng special tools para doon. Ang sumunod, dahil nga nasa panahon na tayo na puro TFT display ang kanilang dashboard, sana ganun na lang din sa next time ano. At dito naman sa dashboard niya, kumpleto naman siya so yung temperature, fuel, gear, orasan, RPM, speedometer, odometer, ayan. So kumpleto naman siya, pero syempre sa panahon ngayon, kung ikukumpara natin sa ibang unit ng motor, syempre nahuhuli na siya dahil TFT nga yung iba. At sa presyo, sana hindi naman din magbago, okay ako sa presyo niya. Tapos yung kanyang signal light, sana medyo pinaliit at ginawang LED, yan, para medyo maangas ng konti, no. Although may nabibili naman, pero mas okay pa rin yung binili mo talaga siyang ganyan na. Kasi minsan ayaw natin nagmo-modify ng motor. Ayaw natin dagdagan ng kung ano-ano mang chinelin boom boom ang ating motor. Maganda yung all stock pa rin, all stock, pero very maangas ang dating ano. Yun, parang ganyan yung ano niya, signal light ano. Very much old school na siya. Ngayon puro LED na kasi. Matagal kasing mapunde ang LED at mas less ang konsumo niya ng kuryente, no. Ano pa ba? So yung taillight niya, sana mas maangas ng konti kesa yung ganun lang yung kanyang shape, oblong. So sana medyo patusok or kung ano mang maisip nila. At panghuli sa pinaka-importante, yung headlight po, sana ay LED na siya next time. Kasi hanggang ngayon ano siya, tignan niyo yung reflection sa sasakyan, di ba? Yellowish. Bulb siya, bulb. So ayun guys, ganun lang po kasimple ang vlog natin ngayon, na pinakilala ko lamang sa inyo ang motor ni paring Silero. At wala namang kakaiba sa kanya, pero still mamaw naman yung kanyang itsura at especially ang kanyang tunog. So marami pa naman tayong ibang matatry, hindi man sobrang review, I mean test ride lang tayo. Hindi tayo ganun kagaling mag-review, hindi tayo professional na reviewer. Maraming magagaling, pero ang sa akin lang is more on enjoyment habang nag-test ride ano. At bala ko nga palang subukan itong GSX S1000 na ilaban sa Z1000R, kasi nga ito yung parang dikit niya dikit niya pagdating sa mga naked na 1000cc So subukan natin sa racetrack, i-drag race natin ito, subukan natin paglabanin kung sino ba ang malakas pagdating sa arangkada, kasi nakita natin napakalakas ng arangkada niya, no? So sa top speed hindi naman natin siya matatry sa racetrack kasi kulang kulang yung kalsada dun. So maraming salamat po, kita-kits po ulit sa susunod na vlog, and ingat po kayo palagi, no, sa mga nagmomotor at nagdadrive. Ride safe po sa inyong lahat. Alright, bye bye. Read for speed. Paano magbabayad ng RFID dito? Sarado pa pala. Ako, sarado pa pala. Sabi ni Dave, bukas na Kumunong ka. Wrong way ka dyan. So ngayon guys, nandito tayo sa Concepcion, Tarlac, at pupunta tayo sa Monasterio. Huwag pong tumutok, may stiff neck po ako. Okay, lalayo tayong konti. Sorry. Naliligaw na naman tayo, diba? Ganda ng kalsada dito. Parang daan kalikasan din, no? Yun lang, biglang bubungad sa'yo ito. Okay, so sa mga nagtatanong, ang gamit nating drone ay Mavic Mini 2. Ayan. So ngayon sa year 2021, ito yung pinaka-latest na Mavic Mini. Okay. Ito yung ating riding body.